Good morning, good afternoon, good evening. I'm Coach Christine Tan. Isa po akong motivational speaker, YouTuber, at isa po akong online marketer na nagtuturo sa mga Pilipino paano kumita kahit nasa bahay lang gamit ang ating Facebook. So ngayon, i-share nyo na yung live natin. Ayan, habang nagko-copy tayo. I-share nyo na po yung ating live para mas marami pong makapanood at mas marami po tayong matulungan. Ito yung isa sa mga tinuturo ko sa mga leaders ko, yung mga sumasali po sa akin sa networking. Kasi nga, para po magkaroon guys ng tamang mindset at resulta sa networking. Unang-una, kailangan po natin na baguhin yung mindset natin. Kasi ang nagiging mindset po natin ay na parang pinipigilan kang magkaroon sa buhay na ito. Kumbaga, parang iniisip mo na masamang yumaman. Diba? Naglalakbay tayo sa mundong ito. Okay? So, yung pera, kailangan po natin yan sa buhay. Bakit? Kailangan po natin bumili ng pagkain. Kailangan natin bumili ng damit. Kailangan po natin na tumulong sa magulang po natin o sa mga anak po natin. Kaya, yung mindset na hindi importante na yumaman sa mundong ito, hindi po siya literal na totoo. Kasi nga, kung ima-mindset mo yun na masamang yumaman baka maging masamang tao ako pag yumaman ako, hindi mo ma-attract yung pera, hindi mo ma-attract yung opportunity, magiging tamad ka, magiging stagnant ka. So, magiging reason mo yun para hindi ka magtrabaho. Nakalagay po sa Bible, ang tamad huwag pakainin. Tama po ba? Ang tamad, huwag pakainin. Siguro, nami-misinterpret lang. Masama na yung buhay mo, igugugol mo sa mundong ito. Kumbaga, hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Yung buong buhay mo, about na sa pagyaman. Doon ka na nakatutok. Diba? So, pero kung ginagawa mo, gusto mong yumaman, gusto mong magkaroon sa buhay nito, para magamit mo sa paglilingkod sa Diyos, hindi po masama po yun. Kasi kung meron ka, makakatulong ka. Paano ka makakatulong sa mga tao kung ikaw mismo yung tutulungan? Sarili mo, hindi mo matulungan. Tama po ba? Yan. Shout out kay Sir MC. Eto guys, meron tayong libro na binasa ko. Ayan. So ito nakalagay dito, Be a Millionaire with God. Di ba? So hindi po masama talaga na yumaman. Nasa maling mindset lang o nasa maling environment lang o nasa maling pagkakaunawa lang po. Diba? Kasi bawat galaw po dito kailangan ng pera. Bawat galaw kailangan ng pera. Diba? Pag nagkasakit yung anak mo, kailangan mo ng pera. Pag nagkasakit yung asawa mo, kailangan mo ng pera. Hindi ka tatanggapin sa ospital kung wala kang pera. Kaya kailangan mo talagang magpayaman. Diba? Yung iba nga po, nagbabayad pa ng mahal sa mga mentor para turuan sila na maging ahead sa buhay. So, yun yung kailangan nating itatak sa isip natin. Kasi kapag po tinatak natin sa isip natin na masamang yumaman, hindi ka po magkakaresulta. Kung ano mang ginagawa mo sa buhay mo, nagtatrabaho ka man, nagninegosyo ka man, nagni-networking ka man, o nagki-crypto ka man, hindi ka po talaga magtatagumpay kasi yung inner voice mo masamang yumaman. So, kailangan lang natin palitan yung mga taong nakakasalamuha natin. Kapag yung mga taong nakakasalamuha natin against na po sa dream mo, hindi naman po masamang magkaroon sa buhay na ito kasi kapag wala ka, wala rin pong tutulong sa'yo. For example, wala ka ng makain. Wala kang pambiling pagkain, humingi ka ng tulong sa kapwa mo. Di ba mahirap humingi ng tulong sa kapwa? Lalo na kung hinihingan mo, wala rin. Kaya, yun yung ilagay natin sa kokote natin na kailangan po nating magsikap para magkaroon sa buhay na ito.
Ako naranasan ko po yan. When I was 14 years old, namatay yung father ko. 6 kaming magkakapatid, ako yung panganay. Wala na kaming makain, yung mga kapatid ko nag-iiyakan na. Humingi ako ng tulong, kaso lang, pag humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay mo, 1, 2, 3, tutulungan ka pa eh. Pero pag paulit-ulit ka nang humihingi ng tulong, hindi ka natutulungan kasi nangangailangan din sila. Kaya, wag po nating i-mindset sa isip natin na masamang yumaman. Kasi pag mindset mo yan sa utak mo, hindi ka gagalaw. May stuck ka. Tama po ba? May stuck ka eh. Tatama din ka, kaya maraming tamad. Kaya ang kailangan nating gawin, sumaraon tayo sa mga tao na mataas yung kanilang goals kaysa sa atin. Kailangan natin ng mga tamang mindset ng tao. Na ito pala yung ginugol ko. Akala mo ang laki-laki na, pero pag nakausap mo yung isang tao na mas mayaman sa'yo, ang liit lang pala. Katiting lang pala yung goal mo. Tama po ba? Katulad yung CEO po namin, ang goal niya, 75 million in 30 days na sales. Ang laki pala nun. Tawang-tala tayong hirap tayong mag-goal ng 1 million, 10 million, 100 million. Kasi nga, nasa maring environment po tayo. Kaya kailangan po natin ng mga business partner na nakakasama po natin para yung abundance mindset po natin magbago. Malaking tulong kapag marami tayong nakakasalamuha na ahead po sa atin yung mindset nila. Kumbaga, yung mindset nila, abundance mindset. Pero hindi ko sinasabing sumama ka sa mga tao, tapos maging malayaw ka na. Kasi ang masama po, kapag yumaman ka, tapos ginamit mo yung kayamanan mo sa kalayawan. Pwede kang yumaman and then gamitin mo yung kayamanan mo sa paglilingkod sa Diyos. Tama po ba? Yun po yun. Gamitin po natin yung ating kayamanan para lalo po siyang purihin. Diba? At lalong bigyan natin ng kasiyahan. Kasi kung babasahin po natin ito, Be a Millionaire with God, marami pong mga lingkod ng Diyos na pinayaman niya. Si Haring Solomon, pinayaman niya. Tama po ba? Si Haring Solomon, pinayaman po niya. So, hindi po masamang yumaman. Sino po pwede mag-comment yan? Sige, mag-comment po kayo. Shout out kay Rubido Andres. Shout out po. Ayan. So, mas maganda kung naghahanap ako ng oras kung saan mas maraming nanonood. Mas maganda siguro mga 8 o'clock ng gabi. Pero okay na rin yun. Kung hindi ako busy, magla-live po ako. So may mga katanungan po kayo. Kasi before, may mga nakakausap ako na laging sinasabi na masama daw yumaman. Hindi naman po masamang yumaman. Basta alam mo yung goal mo, alam mo kung bakit gusto mong yumaman, hindi para gumawa ng masama, para gumawa ng mabuti. Kasi kung ikaw, naranasan mo na humingi ng tulong dahil walang-wala ka, yun, kailangan mo talagang magsikap para paangatin yung sarili mo. Diba? Kailangan mo talagang pagsikapan na paangatin yung sarili mo. Kasi yung iba po, nagiging tamad na sila eh. Diba? Ito nga po yung Jeremiah 29:11. For I know the plan I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, nasa Bible din naman po yan, hindi ka po nilalang ng Diyos para pahirapan sa mundong ito. Diba? So, kailangan din po natin na ma-align po tayo sa mga taong may sinasabi sa buhay. Sa totoo lang, marami pong lingkod ng Diyos na pinayaman niya dito sa mundo eh. Diba? Nasa iyo na yun kung ano yung gusto mong tahakin. Gusto mo ba yung mga anak mo laging na lang nagugutom? Ayan, so ito pong libro na to, napakaganda. God wants you to be rich spiritually. So, yan po yun. So, kaya po bumibili ako ng mga
Money is not the root of all evil. Yan po yung nagiging sanhi ng maling pag-iisip. Kasi sinasabi nila money is a root of evil. Nakalagay dito, money is not the root of all evil. Diba? Many people believe that money is the root of all evil because the Bible says so. But they are wrong. Money is not the root of all evil. And the Bible does not say that. It is the love of money, not money itself, that the Bible despises. For the love of money is the source of all kind of evil. Some have been so eager to have it that they have wandered away from the faith and have broken their hearts many sorrow. Ayan. If you love money, you will never be satisfied. If you long to be rich, you will never get all you want. So, yung masama po is yung pagmamahal sa pera. Money is necessary in our lives. We need money to buy our family basic needs, food, clothing, and shelter, and to grow our businesses. We need it to send our children to school, to send the sick to the hospital, to finance projects for the poor, and to support charitable institutions. We also need money to support the ministries of God, Christ, and apostles, and we need money to build our churches. Diba kung wala kang pera, paano ka tutulong sa simbahan nyo, sa church nyo? Paano papalaganapin ang salita ng Diyos? Kaya hindi po masama talaga eh. Hindi masama. Mali lang po yung pagkaka-interpret. Mali lang yung, kaya pagtulungan po natin, naturuan yung mga tao at i-mindset po sila na hindi po masama na magkapera sa mundong ito. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin yan para marami tayong matulungan, di ba? Magbigay sa charity, magpatayo ng mga churches para madaming mga tao ang naglilingkod sa Diyos. Ayan. So, kaya dapat po maintindihan ng maraming tao na hindi masamang yumaman kasi kadalasan ng mga nakakausap ko, nag-chat sa akin, yun yung kanilang interpretasyon. Kaya hindi na sila nagsisipag, hindi na sila nag-iisip kung anong magandang negosyo para mag-level up. Parang kontento na sila sa buhay nila ng isang kahig, isang tuka. Okay? Wag po ganun. Wag tayong makontento. Kasi mahirap maging mahirap. Sino nakaka-relate dito? Mahirap po maging mahirap. Kaya dapat magsikapan po natin na umangat sa buhay. Okay? So yun, sobrang ganda ng libro na to. Kaya ito yung magpaparemind sa inyo na hindi po masama na magkaroon sa buhay na ito. Basta alam mo yung intention mo, kaya gusto mo magkaroon para makatulong sa maraming tao. At palaganapin ang salita ng Diyos. So, thank you and God bless. Subscribe my YouTube channel, Christine Tan TV. Bye-bye! At mag-comment ka kung nanonood ka ng replay at i-comment mo dyan kung ano yung natutunan mo.